Naalala niyo pa ba ang panahon na kayang-kaya nating umakyat na hagdanan nang hindi sumasakit ang tuhod o ang puso natin ay malakas at hindi nag-aalala? Parang kahapon lang, di ba? Ngayon, marami sa atin na nakakaranas ng matinding pananakit ng kasukasuan, lalo na tuwing umaga. Hindi ka rin natin maintindihan kung bakit parang palagi tayong pagod at ang pangamba sa sakit sa puso ay laging nasa isip. Ang mga simpleng gawain tulad ng paglalakad-lakad sa parke o paglalaro sa ating mga apo ay nagiging hamon na. Nakakalukot isipin na minsan ang mga bagay na akala natin nakakatulong sa atin ay siya pa pala nagiging sani ng ating mga problema. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na may mga pagkain pala na sa tingin natin ay masustansya pero kung igit 65 hanggang 80 na tayo ay maaring palihim na nakakasama sa ating puso at mga kasukasuan. Yan ang katotohanang ibubunyag natin ngayon. Hindi ito tungkol sa pagbabawas sa lahat ng gulay, kundi ang pagtukoy sa limana ayon sa babala ng mga doktor ay dapat nating pagtuunan ng pansin o iwasan ng lubusan lalo na sa ating edad. Sa video na ito, tatalakayin natin ang mga gulay na ito at kung paano sila nakakaapekto sa ating kalusugan. Manatili kayong nakatutok hanggang sa dulo dahil may ibubunyag akong sikreto na tiyak na magugulat kayo at makakatulong ng malaki sa inyong paglalakbay tungo sa mas malusog na buhay. Kaya't simulan na natin ang ating paglalakbay sa kaalamang ito. Ang una nating pag-uusapan ay ang talong. Ang talong, paborito ng marami sa lutong Pinoy. Ang sarap nito, lalo na kung inihaw na at sausaw sa toyo at suka o kaya naman ay ginawang torta. Pero alam nyo ba, may mga doktor na nagbabala tungkol sa talong, lalo na sa mga edad 65 hanggang 80. Ang talong ay kabilang sa tinatawag na nightshade family ng mga gulay, kasama ang kamatis, patatas at sili. Ang ilang pag-aaral at anekdota ay nagpapahiwatig na ang mga gulay na ito ay maaring maging sanhi ng pamamaga o paglala ng pananakit ng kasukasuan sa ilang tao. Hindi ito para sa lahat at mahalagang maintindihan na ang pagtugon ng bawat isa ay magkakaiba. Ngunit kung palagi kang nakakaranas ng pananakit ng tuhod, balakang o mga daliri pagkatapos kumain ng talong, maaring ito na ang senyales na kailangan mong bigyang pansin. Isipin ninyo kung dati ay walang problema sa pagkain ng talong, pero nitong mga huling taon ay napansin nyo na parang lalo kayong kinakapos sa hininga pagkatapos kumain ng tortang talong o sumasakit ang likod nyo. Maaring may kinalaman ito sa paraan ng paghanda o sa dami ng inyong nakakain. Halimbawa, kung mahilig kayong magprito ng talong, ang labis na mantika ay hindi lang masama sa puso kundi ang proseso ng pagprito mismo ay maaaring magpataas ng inflammatory compounds. Ang pinakamasama rito ay kung gumagamit tayo ng mga hydrogenated oils na punong-puno ng trans fats na direktang nag-aambag sa sakit sa puso at pamamaga sa buong katawan. Kung ayaw nating tuluyang iwasan ang talong, subukan nating ilaga, i-steam o iihaw lang ito at siguraduhin gumamit ng malusog na mantika tulad ng olive oil o coconut oil at sa katamtamang dami lang. Mas mainam din kung kakainin ito ng may kasabay na ibang gulay para mas maging balanse ang nutrients na pumapasok sa ating katawan. Ang pagbabago sa paraan ng pagluluto ay malaking tulong para mas maging malusog ang bawat kagat. Hindi natin sinasabing tuluyan nating iwanan ang talong, pero ang pagiging mas maingat sa pagkain nito, lalo na kung mayroon na tayong nararamdaman, ay isang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Kung napansin ninyong bumuti ang inyong pakiramdam matapos bawasan ang talong sa inyong dieta, ibig sabihin ay tama ang inyong obserbasyon. Ang pangalawang gulay na ating pag-uusapan ay ang kamatis. Sino ba naman ang hindi mahilig sa kamatis? Ang sariwang kamatis sa salad, sa sinigang, o kaya sa sausawan ay talagang nakakapagpasarap ng kain. Tulad ng talong, ang kamatis ay isa ring nightshade. Marami itong taglay na antioxidants tulad ng lycopene na napakaganda para sa puso at sa paglaban sa cancer. Gayunpaman para sa ilang tao, lalo na sa mga may sensitive digestive system o arthritis,
Ang kamatis ay maaaring mag-trigger ng discomfort. Ang mataas na acidity nito ay maaaring magpalala ng heartburn o acid reflux sa mga may GERD na kahit hindi direktara nakakasama sa puso kasukasuan ay nadudulot ng matinding discomfort at maaaring makaapekto sa pangkalahatang kagalingan. Mayroon ding mga kaso kung saan ang pagkain ng kamatis ay nauugnay sa paglala ng pananakit ng kasukasuan dahil sa compounds tulad ng solanine, isang natural na alkaloid na matatagpuan sa mga nightshades. Ang punto rito ay hindi ang turuyang pagbabawal sa kamatis, kundi ang pag-unawa sa sarili nating katawan. Kung napansin ninyong sumasakit ang inyong mga kasukasuan o nakakaranas kayo ng hindi komportableng pakiramdam sa tiyan pagkatapos kumain ng kamatis, lalo na kung marami, subukan nyo munang bawasan ng dami. Mas mainam na kainin ito ng luto. Dahil ang pagluluto ay nakakatulong na bawasan ang ilang compounds na maaring maging sanhi ng pamamaga. Halimbawa, ang kamatis sa nilagang gulay o sa adobo ay mas madali para sa katawan kaysa sa hilaw na kamatis sa isang malaking salad. Maaari rin kayong mag-eksperimento sa pagbabalat ng kamatis bago kainin dahil ang balat nito ay kung saan matatagpuan ang karamihan sa mga compounds na maaaring magdulot ng issue. Ang mahalaga ay ang pagmamasid sa reaksyon ng inyong katawan at paggawa ng matalinong desisyon para sa inyong kalusugan. Hindi natin kailangan itong alisin ng tuluyan sa ating dieta maliban kung ang epekto nito ay talagang nakakasama na sa inyong pang-araw-araw na pamumuhay. Kung gayon, mas mainam na kumonsulta sa doktor o dietitian para sa customized na payo. Ngayon na napag-usapan na natin ang talong at kamatis, lumipat naman tayo sa susunod na gulay na maaring nagtatago ng hindi ka nais-nais na sorpresa sa ating mga pinggan. Dumako naman tayo sa pangatlong gulay na dapat nating pagtuunan ng pansin, ang patatas. Sino ba ang hindi nakaka-relax sa isang mainit na sopas na may patatas o isang masarap na menudo na may kasamang patatas? Kahit sa pritong patatas o french fries, napakasarap. Ngunit ang patatas, tulad ng talong at kamatis, ay kabilang din sa nightshade family. Maliban sa potensyal nitong magdulot ng pamamaga sa kasukasuan sa ilang sensitibong individual, ang patatas ay mayroon din mataas na glycemic index, lalo na kapag ito ay niluluto sa parang mabilis na nagpapataas ng blood sugar. Kung hindi balanse ang pagkain, ang madalas sa pagtaas at pagbaba ng blood sugar ay maaring maging sanhi ng pagtaas ng panganib ng diabetes at sa katagalan ay makakaapekto sa puso. Ang mataas na blood sugar ay nakakasira sa mga blood vessels na nagiging dahilan ng heart disease. Ang problema sa patatas ay hindi ang patatas mismo, kundi ang paraan ng pagluluto at ang dami ng kinakain natin. Ang french fries, chips, o kahit ang nilagang patatas na nilalamnan ng maraming butter at cream ay hindi na nakakatulong sa ating talusugan. Sa edad natin, ang pagpili ng healthy fats at carbohydrates ay napakahalaga. Kung mahilig ka sa patatas, subukan mong gawing steamed o boiled na patatas na may kaunting herbs at spices sa halip na maraming mantika. Mas mabuti rin kung kakainin ito ng may kasabay na protina at fiber mula sa ibang gulay para mabawasan ang mabilis na pagtaas ng blood sugar. Halimbawa, imbes na pure mashed potatoes, bakit hindi mo subukang magdagdag ng cauliflower sa mashed potatoes mo para mabawasan ang carbohydrate content at madagdagan ng gulay? Ang pagkontrol sa portion size ay mahalaga rin. Hindi kailangan tanggalin ng tuluyan ang patatas, kundi ang maging maingat sa dami at sa kung paano ito inihanda. Tandaan ang balance at tagmoderat ang susi. Ngayon, pag-usapan natin ang ikaapat, ang munggo. Ang munggo ay isang paboritong pagkain ng mga Pinoy, lalo na tuwing Biyernes. Napakasarap nito, lalo na kung may kasamang chicharon at dahon ng ampalaya. Ang munggo ay kilala bilang isang mahusay na pinagmumulan ng protina at fiber na napakaganda para sa digestion at pangkalahatang kalusugan. Ngunit, tulad ng maraming legumes, ang munggo ay mayaman sa purines. Para sa karamihan ng tao, walang problema dito. Ngunit, para sa mga may gout o may tendensyang magkaroon ng gout, ang mataas na purine content ay maaari magpalala ng kondisyon. Ang gout ay isang uri ng arthritis
na nagdudulot ng matinding pananakit, pamamaga at paninigas sa mga kasukasuan lalo na sa malaking daliri sa paa. Ito ay nangyayari kapag sobra ang uric acid sa katawan na nagiging crystals at naiipon sa mga kasukasuan. Kung ikaw ay may GU o may mataas na uric acid, ang pagkain ng monggo sa malalaking dami ay maaaring mag-trigger ng gout attack. Ito ay isang bagay na kailangan mong pagtuunan ng pansin. Hindi ito nangangahulugang kailangan mong tuluyang iwasan ang monggo. Sa halip, subukan mong limitahan ang pagkonsumo nito, lalo na kung nakakaranas ka ng mga sintomas ng gout. Mahalaga ring tandaan na ang pag-inom ng sapat na tubig ay makakatulong sa paglabas ng uric acid sa katawan. Maaari mo ring subukang ibabad ang monggo ng matagal at palitan ng tubig bago lutuin para mabawasan ang purine content nito. Sa halip na purong monggo, maaari magdagdag ng mas maraming gulay sa inyong monggo dish para mas maging balanse. Kung malala ang iyong gout, mas mainam na kumonsulta sa iyong doktor tungkol sa iyong dieta. Ang pagiging maingat at pag-unawa sa iyong sariling kondisyon ay napakahalaga. Para sa ikalima at huling gulay. Sa listahan na ito pag-usapan natin ang kangkong. Ang kangkong ay isa pang staple sa lutong Pinoy. Ang sarap ng adobong kangkong o sinigang na may kangkong. Ito ay mura, masustansya at madaling lutuin. Ang kangkong ay mayaman sa vitamins A at C at sa antioxidants. Ngunit tulad ng spinach at ibang leafy greens, ang kangkong ay naglalaman ng oxalates. Sa karamihan ng tao, ang oxalates ay hindi nagiging problema dahil nailalabas naman ito sa ihi. Subalit sa mga taong madaling magkaroon ng kidney stones o may history nito, ang labis na pagkonsumo ng pagkaing mayaman sa oxalates ay maaring mag-ambag sa pagbuo ng calcium oxalate kidney stones. Hindi ito diretsong nakakasama sa puso o kasukasuan, pero ang kidney stones ay isang napakasakit na kondisyon na maaring maling sanhi ng mas malaking problema sa kalusugan kung hindi ito gagamutin. Ang malusog na bato ay mahalaga para sa pangkalahatang kalusugan, kabilang ang pagpapanatili ng balanse ng electrolytes na mahalaga sa puso. Kung may historik ka ng kidney stones o may pamilya kang may ganitong kondisyon, mahalagang maging maingat sa pagkonsumo ng kangkong. Hindi kailangan tanggalin ito ng tuluyan sa iyong dieta, ngunit subukan mong i-moderate ang pagkain nito. Ang pagluluto ng kangkong ay nakakatulong na mabawasan ang oxalate content nito, kaya mas mainam na lutuin ito kaysa kainin ng ilaw. Halimbawa, sa halip na isang malaking servin ng adobong kangkong araw-araw, subukan mong kainin ito paminsan-minsan lang at siguraduhin uminom na maraming tubig para matulungan ang iyong bato na mag-flush out ng toxins. Ang sapat na hidrasyon ay ang pinakamabuting depensa laban sa kidney stones, lalo na kung regular kang kumakain ng manapakain may oxalates. Tandaan, ang lahat ay tungkol sa balanse at pag-unawa sa pangangailangan ng iyong katawan. Ngayon na nailad na natin ng 5 gulay na ito, dumako naman tayo sa ating huling bahagi na magbibigay linaw sa lahat at may sorpresa para sa inyo. Kaya narito na tayo sa huling bahagi ng ating pag-uusap. Sana ay marami kayong natutunan sa ating pagtalakay sa talong, kamatis, patatas, monggo at kangkong. Ang mahalagang mensahe rito ay hindi ang tuluyang pagbabawal sa mga gulay na ito, kundi ang pagiging mas mapanuri at maingat sa kung paano natin kinakain ang mga ito, lalo na kung tayo ay nasa edad 65 hanggang 80 na. Ang bawat isa sa atin ay may kakaibang katawan at reaksyon sa mga pagkain. Ang naging problema sa isa ay maaring hindi maging problema sa iyo at ang nakakatulong sa iba ay maaring hindi naman nakakatulong sa iyo. Ang payo ng mga doktor ay nagsisilbing gabay para maging mas may kaalaman tayo sa ating mga pagpipilian. Tandaan nyo, ang maliliit na pagbabago ay maaring magdulot ng malaking pagkakaiba sa inyong kalusugan at kaligayahan. Hindi natin kailangan maging perpekto sa isang iglap. Ang bawat takbang, gaano man kaliit, ay mahalaga. Kung dati ay madalas kayong kumain ng pinritong talong, subukan nyo muna itong ihawin o ilaga. Kung mahilig kayo sa french fries, subukan nyo muna ang steamed potatoes na may kaunting herbs. Kung nag-aalala sa monggo dahil sa gout, subukang limitahan ang dami at uminom ng mas maraming tubig.
Ang pagisusok at pagmamasid sa reaksyon ng inyong katawan ang susi. Makinig sa inyong sarili. Kung may nararamdaman kayong kakaiba pagkatapos kumain ng isang partikular na pagkain, subukan nyo itong bawasan o iwasan muna sa loob ng ilang linggo at tingnan kung may pagbabago sa inyong pakiramdam. Kung may hinala kayong allergy o malalang kondisyon, huwag mag-atubiling kumonsulta sa inyong doktor. Sila ang makapagbibigay ng pinakamainam na personalisadong payo para sa inyo. Ang ating kalusugan ay ang ating pinakamahalagang yaman, lalo na sa ating golden years. Ang pagiging malusog ay hindi lamang tungkol sa kawalan ng sakit, kundi sa pagkakaroon ng lakas na gawin ang mga bagay na mahalaga sa atin. Ang makasama ang ating pamilya, maglakad-lakad sa labas, o simpleng mag-enjoy sa bawat araw. Huwag nating hayaang kontrolin ng sakit o pananakit ang ating buhay. Maaari mahirap baguhin ang nakasanayan, lalo na ang mga pagkaing kinamulatan na natin. Pero isipin nyo na ito ay para sa inyong ikabubuti. Ang bawat desisyon sa pagkain ay isang pamumuhunan sa inyong hinaharap. At ngayon, ang pangako ko sa inyo, ang sikreto na magugulat kayo, ang pinakamalagang gulay na dapat nating kainin na mas mahalaga pa sa anumang gulay na ating maiiwasan ay ang gulay ng pag-asa at positibong pananaw. Hindi ito nabibili sa palengke, pero ito ang nabibigay sustansya sa ating kaluluwa at isipan. Kahit gano'n kaingat tayo sa ating kinakain, kung ang ating puso at isipan ay puno ng alalahanin, takot o negatibong enerhiya, mahirapan tayong maging tunay na malusog. Ang pagiging positibo, ang pagkakaroon ng pag-asa, at ang patuloy na paghahanap ng kaligayahan sa bawat araw ay may malaking epekto sa ating physical health. Ang isang masayang puso ay isang malusog na puso. Ang isang isip na puno ng pasasalamat ay nakakabawas ng stress na direkta ring nakakaapekto sa pamamaga at pangkalahatang kagalingan. Kaya, bukod sa pagiging maingat sa inyong kinakain, tandaan din na kailangan nating alagaan ang ating mental at emosyonal na kalusugan. Maglaan ng oras sa paggawa ng mga bagay na nagpapasaya sa inyo, makipag-ugnayan sa pamilya at mga kaibigan, mag-aral ng bagong hobby, maglakad-lakad sa labas at langhapin ang sariwang hangin. Ang pagtawa, pagmamahal at pagiging aktibo sa buhay ay mga sangkap na hindi matutumbasan ng anumang gamot o dieta. Ang pinakamabisang reseta para sa isang mahaba at malusog na buhay ay ang kombinasyon ng tamang pagkain, tamang pag-iisip at tamang paggalaw. Sana'y naging kapaki-pakinabang ang video na ito para sa inyo. Gusto ko marinig ang inyong mga karanasan at saloobin. Nagkaroon na ba kayo ng pananakit ng kasukasuan pagkatapos kumain ng talong? O na-manage nyo ba ang inyong gout sa pagbabago ng inyong dieta? Ibahagi nyo sa comment section sa ibaba ang inyong mga kwento at katanungan. Malaki ang maitutulong nito sa iba na nanonood din. Kung nakita nyo na nakatulong ang video na ito, paki-like naman po. At huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang kapaki-pakinabang na payo at kaalaman tungkol sa kalusugan para sa ating mga magulang at nakatatanda. Tandaan, mabuhay tayo ng buo at masaya sa bawat yugto ng ating buhay. Kayo ang bida sa inyong sariling istorya ng kalusugan. Live your best life at every age. Maraming salamat sa inyong panonood at hanggang sa muli.